Lubos na nagdadalamhati ang kaanak ng mga nasawi sa disgrasya sa NAIA. Ang tatay ng nasawing bata halos hindi na rin makausap dahil sa trahedya. Yan ang Express Report ni Ian Suyo. Hindi lubos akalain ni Randy na sa isang iglap lang ay madadamay sa trahedya ang kanyang mga kaanak na maghahatid lang sana sa NAIA Terminal 1. Apat kasi sa mga kaanak niya ang naararo ng SUV. Kabilang dyan ang 5 taong gulang na batang babaeng binawian ng buhay. Kwento ni Randy, galing pa raw Lipa, Batangas ang magkakamag-anak at ihahatid sana ang kanyang bilas na babiyahe patungong Europe. Hindi matanggap ng pamilya. Hindi nga makausap hanggang ngayon tatay niya. Ay pati yung nanay niya, hindi rin namin ipaalam kasi nga nasa critical din siya. Hindi raw nila matanggap ang nangyari dahil wala pang isang buwang nagkasama ang amang OFW at ang batang babae. Napakabait na bata. Mabait na bata. At saka isipin mo, noon lang niya nakita yung tatay niya, nagkakausap lang siya sa Facebook. Video call lang. Bukod sa bata, patay rin ang isang 28 anyos na lalaki habang kritikal pa ang lagay ng nanay ng bata. Nauna nang nangako si New NAIA Infra Corporation at San Miguel Chairman Ramon Ang na sasagutin nila ang lahat ng gastusin sa pagpapagamot sa mga biktima. Magbibigay rin daw sila ng tulong pinansyal sa mga pamilya ng mga namatay. Matapos tumanggi noong una, nagpa-drug test na rin ang driver ng bus na nakabangga sa SC Tex noong Huwebes. Negative sa droga ang bus driver. Pero kahit may resulta na, hindi pa ito sapat para kay Transportation Secretary Vince Dizon. Gusto niyang tiyaking mahigpit ang pagpapatupad sa mandatory drug test para sa mga tsuper. Sisilipin din ng DOTR ang roadworthiness ng mga tsuper. Lumalabas kasi na dapat may karelyebo ang isang tsuper pagkalipas ng 6 na oras sa kalsada. Ang problema sa Pilipinas, hindi naman yung batas at regulasyon madalas, yung enforcement. Kahit na may batas, kahit na may regulasyon, kung hindi naman yan ini-enforce, baliwala lahat yan. Nangako rin ng tulong si Dizon sa mga pamilyang naulila. Bukod sa tulong pinansyal, bibigyan din nila ng mga abogado ang mga pamilya. Inaasahan namang haharap ang kumpanya ng bus sa pagdinig ng LTFRB sa Miyerkules. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyo, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.